office namin ni Kuya George. Princess, pasensya ka na ha sa mga nasabi namin. Naintindihan ko naman po eh. Pero, mas importante po na magkakasama tayong tumutulong sa iba. At saka, mas napapasaya po natin sila. Mahal mo yung trabaho mo sa palasyo eh. Lalo na yung mga taong kasama mo ron. Yung mga ganitong desisyon, ang hirap pala. Kung saan ka mas masaya, ay dito ka. Hi, Princess! Miss na kita. Miss ko na kayo lahat dyan. Miss na din po kayo, Ate Elise. Punta po ko dyan ha. Bibisitahin ko kayo. Oo ba? Anytime welcome ka dito. Pagluluto pa ulit kita. Here we are again, asking for your father's guidance. Wait, what's wrong? I just want to ask his blessings for Rafael. What about Rafael? Your brother has decided to run for public office. He will run in the next election. Thank you. Well, the cat is out of the bag. Sinabi ko na kay Leona that you'll be running for office. Kaya, alam niya na tatakbo ka sa susunod na eleksyon. Dapat, i-endorse ka niya. Mama, I don't think I want to. Hindi ako ready. For a while, hindi ko na kasi inisip ang pagtakbo. Marami naman talagang pabago-bagong pag-iisip. Tatakbo, hindi. Tapos tatakbo rin. Son, it's really all about the timing. But isn't it too soon? Kailan? Malapit nang matapos ang term ng kapatid mo. Sino pang malakas ang magbaback up sa'yo? Okay, Mama. Yung gusto ko kasi, pag pumasok na ako sa politika, alam ko na yung gagawin ko. Handa na ako. But as of now, I have no idea what to do. Rafael, never make a decision on an empty stomach. You never really know what those acids can do to your brain. Mabuti pa kumain muna tayo. Tapos, mag-usap tayong muli. Sa totoo lang, nahihirapan ako. Ano nga bang gagawin ko, Twiri? Wala na akong maisip na paraan para hindi matuloy ang pag-ampon kay Princess. Kung bakit ba naman kasi sa akin pa pinapagawa ito ni Doña V? Ay nako, hindi ko rin po alam, Madam G. Tulad mo, fresh lang din po ako, pero hindi naman po kasi ako makukulan. Yung totoo, Twiri, mukha ba akong masama? Do I look like someone from the dark side? Be honest with me, Twiri. Maganda lang ako at maldita, but I'm not a super kontrabida. Nanay Luz, ang bait din po pala ni Kuya George minsan, no? Hindi lang siya nagpapahalata. Anong minsan? Aba, hindi ba palagi masungit yun? Tapos, nag-GGSS pa. GGSS? Ano po yung GGSS, Nanay Luz? Eh di ano pa, eh di gandang-ganda sa sarili. Pero mabait-bait na po siya, di ba? Mabait lang siguro yun kapag bilog ang buwan. Ganun po ba yun? Ewan. Baka. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito ako upang ituro sa inyo ang paggawa ng dishwashing liquid. Narito ang ating mga kailangan. 6 na litrong tubig. Hello, Uncle Yuri? Good morning po. Leona. Oh, mabuti na patawag ka. Naku, maraming salamat dito sa ginawa mo dito. Nagsiseminar na mga OFW natin at tuwang-tuwa sila. Ay, mabuti naman po. Sana marami ka pang matulungan. Salamat po. Eh, paano po, Uncle? Eh, kinamusta ko lang po kayo eh. Sige. At gusto ko rin matutong gumawa ng sabon. Sige po. Bye-bye po. Kailangan nating tunawin ng husto ang sifas.
Magandang umaga po. Tuturo ko lang po sa inyo kung paano po paggawa ng candle making. Ay ang paggawa po ng skinless longganisa ng dishwashing liquid. Kailangan natin siyang tunawin ng husto. Pwede nyo na isunod ang susunod na materyales natin. Pag take down notes po kayo pag natutunan nyo po to, extra kita din po ang kabuhayan. Kailangan nating haluin ang husto para hindi siya magbuo-buo. Ating coloring. Paraffin wax para po siya madaling matunaw. Food color, pepper, Kulay dilaw po. Ito po yung mixture natin. nakakasunod po kayo. Kapag natapos po yan, ang finished product po niya ganito po lalabas. Okay po? Hintayin lang po natin siya na tumigas. Ito ang ating finished product. Okay po ba? Naintindihan po. Salamat po sa inyo. Hello, madam. Mukhang may good news ka para sa akin, Pampag-good vibes po talaga ito, madam. First, nabigyan na po ng mga certificate yung mga OFW. Yung mga nag-seminar po na dala ni Father Meneses. Tapos, pinayagan na rin po silang mag-loan para sa pampuhunan. That's good. Ano pa yung iba mong good news? Nandito po yung lawyer niyo. Gusto po kayo makausap ng personal. Si Attorney Philip? Gusto mo? Attorney Philip, hindi ko alam na may appointment pala tayo ngayon. Ako ba? I'm sorry, Madam President. Sinusubukan ko pong tawagan yung personal cellphone mo, pero busy. Gusto ko po sanang humingi ng emergency meeting. Emergency meeting? Ibig sabihin, this is something serious. Yes, serious in a good way. And I want to let you know personally na lumabas na po ang desisyon ng korte. Legal na po ang adoption ni Princess. What? Oh my God. Yes, Madam. Kayo na po ang legal na nanay ni Princess. Nanay na ako. Yes, Madam. Oh my God. Kuya, okay na to. Pasok mo na to sa ref para lumamig, ha? Teka muna, nalagay mo na ba sa menu yung paborito ni Princess? Opo, Pinas. Oo. Teka, wala pa ba tayong nakalimutan? Mechado, menudo, ano pa? What's going on? May question ba? Ay, tinawagan kasi ako ni Leona. Naku, tuloy na ang adoption ni Princess. Magiging ganap na Jacinto na siya. Talaga? Pinuntahan siya ng abogado kanina. Kaya nga ayun si Leona nagpapaluto ng masarap na dinner. Yung pwede nating pagsaluhan lahat. Ay, naku, baby, puntahan mo nga kayong kaldereta doon. Kanina pa nakasalang doon. Baka masunog yun. So, kaldereta, mechado. Naging matagumpay ang sinagawang livelihood seminar para sa mga OFWs. Ayon kay Press Secretary, pinatutukan ni President Leona Jacinto ang nasabing event para sa kapakanan ng mga bagong bayani sa bansa. Iba't iba ang mga natutunan ng OFWs mula sa paggawa ng sabon, food processing at paggawa ng kandila at iba't iba pang mga gawain na makakatulong sa kanila sa pagtatayo ng maliliit na negosyo sa bansa. Umaasa naman ang administrasyon na ang seminar na ito ang magiging daan para mas marami pa ang maenganyong magpatayo ng maliit na negosyo sa bansa. Naku, mabalat bunga lang yung mga tulong na yan. Baka hanggang sa umpisa lang yan. Malabang. Hindi naman ganyan si President Leona. Pag sinabi niyang tutulungan niya, tutuparin niya yun. Naku, Kap, bakit close kayo? Iisa ba partido nyo? Hindi naman ho sa ganun eh. Hindi nga kami magkapartido niyan eh. Eh siyempre, nakilala ko na rin yan si Madam kahit papaano. Kaya alam kong mabait saka madali siyang lapitan. Ako, pwede ba akong humingi ng tulong sa kanya?
Bakit ka palalapit sa presidente kung kaya rin naman tulungan dito sa barangay, di ba? Tayo na lang magtutulong-tulungan dito. Kami na unang tutulong sa'yo. Bibigyan na ba ako ng pera, Kap? Tayo dyan. Ano, akala mo sa akin na ATM? Singga kasi nasingit. Talaga. Hello, yes. This is Victorina. Good evening, Doña Victorina. I think I know what issue ang pwedeng sakyan ni Rafael. That's good. Maumpisa na natin ang pre-campaign niya. We will work on the foundation for OFWs. Pero, papayag siya? Don't worry about him. Akong bahala sa kanya. Excuse me po. Pwede po ba magtanong? Kilala niyo po ba itong taong to? Teka. Miss, pwede ba mag-disturbo? May katiks ako eh. Tungkol ka na lang sa tindahan magtanong, ha? Yung mga nagre-reply itong katiks ko eh. Tatanong ka pa. Sorry po. Doon o. Excuse me po. May nahanap lang po akong tao. Pwede po ba ako magtanong? Naku, sa barangay ho kayo magtanong. Mas matutulungan kayo noon. Saan po bang barangay dito? Doon ho. Sayang, nandito kanina si Kapitan. Doon kain mo. Pumunta ka doon. Sige po. Sige, salamat. Bang time dito, silalagay niyo pa dito yan. Yung issue ng OFW, baka pwede pong iba na lang. Baka sabihin ng tao, masyado akong nakikisakay kay ate. Hindi ba mas maganda ngayon na supportive ka sa mga projects ng ate mo? Katulad ng pagtulong sa OFWs, pagbibigay ng trabaho sa kanila. Ibig sabihin, aligned ang advocacy mo sa plataforma niya. Pareho kayo ng mga priorities ninyo. Sustainable jobs, education. Pero hindi ba ako lalabas na wala akong ibang magawa dahil ginagaya ko lang yung ginagawa ni Ate Leona? Of course not. Lahat naman ng tao kailangan ng tulong sa trabaho, hindi ba? Kapag nabigyan mo ng kabuhayan ang dating OFWs, hindi na sila aalis ng bansa. Hindi na nila iiwan ang mga pamilya nila. Rafael, if you can pull this off, pag-uusapan ka, you'll be looked to as a hero dahil tinulungan mo sila. And this is just the start. Marami pa tayong gagawin. Rafael, we will strategize. We will add flavor to your pre-campaign. Look, Iho, I know you've always wanted to be like your father. Si Carlos, hindi yan nagdadalawang isip. Kapag may ginusto, pinaninindigan. Anak, after your sister, dapat ikaw naman ang nasa posisyon. You deserve to be in power. Sino bang hinahanap niya sa barangay namin? Ito po, oh. May nakapagsabi po na taga dito daw po ito. Si Lolo Tomas. Isang buwan ko na pong hinahanap si Mang Tomas. Naku, nahuli na po kayo. Ha? Matagal na akong patay si Lolo Tomas eh. Biglaan nga po eh. Natake po kasi sa puso eh. Diyos ko.
Ate Leona, ano po ba yung sasabihin niya sa akin? Parang kinakabahan naman po ko dyan. Huwag kang kakabahan. Good news to eh. Talaga po? Itong envelope na to, ito ang babago ng buhay mo, princess. Ano po ba yan? Adoption paper. Pirmado na. Ibinaba na ng korte ang order. Legal na ang pag-adapt ko sa'yo, princess. Anak na kita. Talaga po? Ibig sabihin, ako na talaga ang nanay mo. Isa ka ng Jacinto, princess. Princess Jacinto. Princess Cruz Jacinto. Wow! Ang ganda po. Parang pang-artista. Mananay na ako. May pamilya na po ako ulit. Pwede ko na po ba siyang tawagin nanay? Nanay na ako. Ano-ano ho ba kayo ni Lola Tomas? Hindi kami magkaano-ano. Pero iniwan ko yung sanggol ko sa likod ng jeep niya. Nagbaba na po ng desisyon ng korte. Legal na anak na siya ni Ate Leona. Kung bakit hindi niyo sinabi na nakatira na ho si Princess sa Malacanang? Wala akong tiwala din sa babae. Saka marami mo pagsamantala ngayon. Hello, Samuel. Sige. Ako na magsasabi kay Madam Leona. Joey, nanay ko na po si Ate Leona. May nanay na po ako. Joey, ano sasabihin mo? Maliit na tinik lang yan si Princess. But that kid can choke a pride of lions. We have two choices. One is to let it destroy us, and the other is to let it strengthen us. Luwil na po. Tigilan niyo na po yung pagiging kontrabida. Georgina, you will never know the value of loyalty until you really appreciate the cost of betrayal.